Magandang araw. Samahan niyo po akong pakain ng ating mga alaga dito sa bukid. Yan, mga bibe, manok. Pakainin po natin sila. Bali, ang pinapakain ko nga po pala ay mga kangkong. Ayan. Kangkong na tinagataga ng pino. Tapos haluan po natin ng darak. At saka molasses. Para masustansya po. Ayan. Ito po yung darak natin hinahalo. Bali, tinatansya ko na lang po kung gaano karami. Okay na po yan. Tapos nilalagyan ko po ng molasses. Konti lang po. Yan. Tsaka po natin lalagyan ng tubig. Ayan na po sila, mga gutom na. Lagyan natin ng tubig. Dito sa bukid mayroon po kaming drum para mayroon kaming istakan ng tubig. Tapos hahaluin lang po natin yan para magsama-sama yung lasa, para lumasa yung molasses. Gustong gusto kasi nila yan, manamis-namis. Yan. Ayan, pwede na. Tara, pakainin natin sila. Bali, ang ginamit ko nga po pala na kanilang pakainan ay yung mga lumang gulong at saka lumang galon ng tubig. Biniyak ko lang po yun sa gitna para mapaglagyan ng kanilang mga pagkain at inumin. Yung sa mga gulong naman po ay mga pinaglumaan ng aking kotse. Kaysa itapon at sunugin ay ginamit ko na lang dito sa bukid. Ang una ko nga pong pinakain ay yung aking mga breeders ng mga bibe at native na manok. Bale, meron nga po pala ako na 8 piraso na breeders na mga bibe o Muscovy duck. Tapos sa mga native chicken naman po ay meron po ako 5 breeders, 1 tandang at 5 inahin. Kasama rin nila dito yung mga anak nila, mga medyo bata pa. Pero kapag medyo lumaki na yung mga anak nila ay sinasama ko na sa malaking kulungan, kung saan ay pinapalaki pa natin para maging pambenta, para maging per kilo. Per kilo po ang bentahan po dito. Ang benta ko po sa mga bibe ay 200 pesos po per kilo sa mga pangkatay. Tapos sa native na manok naman po ay binibenta ko po sila ng 250 pesos per kilo. Medyo mura na po yun kasi po ay yung ibang nagbibenta po sa amin ng mga bibe, ang benta po nila ay 220 hanggang 250 pesos per kilo. Tapos sa mga native na manok naman po, ang benta po ng iba ay 300 pesos po per kilo. Ang susunod ko pong papakainin ay yung mga growers po, o yung mga palakihin para maging pambenta. Tara, samahan nyo ako. At ito na nga po yung aking mga palakihin para maging pambenta. Sila po yung mga dating sisiw na mga medyo lumaki na, kaya inawat ko na po sa kanilang ina. Meron din silang kasamang mga itik dito.
Ayan, at mga gutom na gutom ang mga alaga. Mga nag-aagawan sa pakainan. Buti lang at maraming pakainan dito kaya siguradong lahat ay makakain. Kapag konti lang kasi ang pakainan ay yung mga malaking bibi lang ang makakain. Kawawa naman yung mga maliliit. Napansin ko nga po pala na simula nung gumamit ako ng molasses sa kanilang mga pagkain ay naging magana silang kumain. Halos wala silang tinitira. Kahit yung mga dahon ng kangkong ay talagang kinakain nila. Dati kasi ay may mga naiiwan dyan na mga dahon ng kangkong na hindi nila kinakain dahil wala ng darak. Pero dahil haluan na siya ng molasses ay talagang kinakain nila lahat. Wala silang tinitira. Hindi nga lang po pala dahon ng kangkong ang hinahalo ko sa pagkain ng aking mga alaga. Minsan po ay hinahaluan ko po ng madre de agua, malunggay, dahon ng papaya, at iba pang mga gulay. Kapag puro darak po kasi ay magastos po ang pagkain. Kaya mas maganda na meron din tayong mga hinahalo na alternative. At syempre mga healthy. Para hindi sila magkasakit. Para lumakas ang kanilang resistensya. At dahil gutom na gutom pa yung aking mga alaga ay kumuha pa uli ako ng karagdagang pagkain nila para di sila mabitin sa pagkain. Kasi yung oras na to ay hapon na po ito. Pero sobrang init lang talaga ng panahon. Mas marami nga po pala akong pinapakain sa aking mga alaga kapag hapon. Kasi po ay magdamag po sila na hindi kakain kaya kailangan ay marami silang karga sa kanilang mga tiyan para hindi sila magutom. Dito ay humuli nga po pala ako ng isang bibe para matansya ko kung ilang kilo na ang inaabot niya. Sa tingin ko po ay inaabot na po siya ng 2 kilos. Kaya konting panahon na lang po ay pambenta na po yung mga yan. Pagkatapos mong kumain ng iba ay diretso na po yan sa tubig upang uminom. Mahalaga po na hindi po tayo naubusan ng tubig para sa ating mga alaga. Dito po sa aming backyard farm ay meron pong paliguan yung aking mga alaga at meron din pong painuman. Ayan po yung ginawa kong paliguan nila. Parang maliit lang na swimming pool. Tapos yung sa may batya naman po ay doon po sila umiinom. Kahit saan naman po yan ay pwede silang maligo o uminom. Hindi naman po masira ng mga bibe. Basta ang importante ay di nawawala ng tubig. At yun lamang po muna ang update sa aking mga alaga dito sa aming backyard farm. Maraming salamat po sa panonood. Happy farming!